morning guys. May lakad na naman kami sa araw na ito. Siguro ito na yung last na transaction at saka appointment namin sa hospital at saka sa mga ibang area na pupuntahan namin. So, let's go! Ulan na. Alright. As usual, pag maaga, hindi ma-traffic. Siguro ito sa kabila. Diretso lang ako kay Mary. Pagka baon. Pwede may ko mag-edit dito, may istorya na, wala di problema. Pina-edit ko na rin. Pag-edit hindi ka. Tapos straight to. Tapos ambal ako. Now crossing the Churchill Roosevelt Highway, but traffic light muna.
Let's go! Sa Churchill Roosevelt Highway na tayo, guys. Yan. Bagang umaga, napaka liwanag ang sikat ng araw. Dadaan muna tayo sa Mount Hope Hospital. Buhay pa tong TPE na to. Not rain. Dito na tayo sa roundabout ng Mount Hope Hospital. Papasok tayo sa loob ng hospital, pero dito tayo sa likod na daan.
inside the ito at saka didiretso sa ramp ng emergency area. Tayo sa emergency guys entrance, may baba lang tayo dito. Wait na. Okay guys, I'm heading now to Conopia, also Cheese Village. Tayo dadaan sa main gate ng Mount Hope Hospital para dire-diretso na tayo. Okay, nakalabas na tayo sa main gate. We are now heading to Churchill Roosevelt Highway Interchange. Drive along the road of Uriah Butler Highway. Okay, tayo sa roundabout. So na tayo sa Churchill Roosevelt Highway Interchange. Matatanaw na natin yung flyover ng Churchill Roosevelt Highway guys. Ito naman yung dinadaanan natin interchange ito ng Churchill Roosevelt Highway. Flyover ito ng Bamboo area.
are now driving along Uriah Patron Highway. Ingat tayo sa pag-drive guys dahil ang speed limit dito 100 km per hour lang. So may mga kamera kasi yung mga pulis. Speed gun ang tinatawag nila. Mabibigla ka lang, habulin ka lang, kaituin ka, at saka ipakita sa iyo yung picture kasama na yung speed mo. So pag mahuli ka, bayad ka 1,000 TT, equivalent to $250. At mayroon kang 1 month na clear para bayaran yan. Pag medyo mali sila, pwede mo i-contest sa court during the hearing. Kung tama ka, di ka babayad. Pero sa gabal din sa oras. At itong paunahan natin guys, bumaan pa sa fast lane. Piritin na natin to dahil lang mabagal.
Butler Highway pa rin ito, guys. Now I am to cross the Columbia overpass. Yung tulay na yan. Then I have to cross Chaguanas Bridge. So mag-cross na tayo sa Chaguanas Bridge. May wrong widening na ginagawa dyan, hindi pa rin tapos. Matagal na yan, more than 5 years na yan, hindi pa rin matapos-tapos. Malapan na yung daan dito dahil kakatapos lang ng widening. Chase Village overpass. Mag-turn right tayo and then crossing Chase Village overpass. Medyo maluwag, ayos, walang pumipila na sasakyan. Okay, inatahak na natin yung Chase Village Road. Pag diretso mo ito, pupunta ka ng Cuba.
mag-turn right tayo dito dahil mayroon tayong kaibigan na daanan dito. At saka iikot lang tayo guys, babalik tayo. So dito na tayo. Okay guys, nasama na natin yung dapat nating idaan dito sa may Cheese Village. Pupunta na kami sa Mount Hope Hospitals at kunin yung result ng medical examination namin. Doon ka papunta sa Inland Revenue, di ba? Nag-message muna ako sa sa accountant. Babayad ako nito. Bahala na. Ayaw ko nang bumalik nun. Daming tanong. Okay naman yung record ko sa well, kasi na-file ko na yun. Talagang naghanap lang talaga ng Baka iba naman yung yung mga salubong mo doon Sigurado mo? Hindi, Sigurado mo ba? Hindi, John, sa division na yun siya yung in charge doon sa mga tax clearance. Kaya makikita niya yung mga request. May kanya-kanya yan silang kasi 2 beses na yun. Baka pinalitan yun na yun dahil iba na yung PM natin dito ngayon. Hindi. Ganun pa rin mga tao. Doon na lang ako sa babayad na lang ako. 500 siguro. Message ako sa kanya. So ano na lang kulang mo? Yung police clearance, saka yung tax clearance. Punta ka ng police clearance ngayon. Hindi nga next, sabi nga daw, baka hindi ko makuha this week. Kaya ang gagawin ko, punta ako ng Thursday. Pag wala pa rin, i-submit ko. Pakuha mo na kay Petrina. Oh, yun na lang, i-submit ko na lang yung iba na documents. Grabe naman yung medical na yan Hindi, iba naman yung medical sa Turks yun. Hindi, kaya nga pero grabe, dami. Yun nga Panang polio, nang tanda mo ng polio para lang yan sa mga bata, di ba? Oo nga, sa Guyana nga sabi na rin, for children lang. Pero dito, nag-ano sila, pwede ka pwede magpa-vaccine. Lang, kailangan magpa-vax muna ako sa second dose ko. Tapos 6 weeks after niyan, polio. Balang ako baka dadaan ako dito or doon na sa US or doon na sa maghanap pa rin ako sa Guyana. Yung ibang health center nila meron. Pero mura sa Guyana, no? Mura yung dental. Magkano din saldo na? Ay, mura lang. Kahit na magpapasta Kaya doon, nag-loan talaga ako ng pera. sa Guyana. Nag-loan talaga ako sa bangko para
ayusin ko yung ngipin ko kasi Sa Guyana. kasi subukan ko na dito. Nag-loan ka Mahal. sa bangko sa Guyana? Oo, nag-loan ako. Matagal na yun. Binayaran ko na. Nag-loan talaga ako para sa dental lang. Tapos nabayaran ko na yun. Tapos nag-loan ulit ako sa... Pero dahil lang ayaw ko na mag-loan kasi paalit baka alis na. Tinapos ko na lang yun. Ang loan ko na lang sa Pilipinas yung condo ko. Laki lang yun. Mga Sa akin yung sasakyan ko sa Pilipinas na yun, yung sa Kumali ako. Mga 40,000. Kung hindi ko, sa Litco ako, 2 years sa Litco at saka 3 years sa Kumali. Kung hindi ko ginloan yun, wala yun. Ano ba yung sasakyan mo? Yung Chevrolet na tracker sa Colorado, twin turbo, Magkano yun? 2.17 yun. Mahal naman yun. Ba't ka nang bumili? Pero ng maganda ganun naman, kamahal? Kahit na, sasakyan pa rin. Kahit man lang tag 1 million. Grabe naman yung 2 million. 5 years to pay. Yan na nga, hindi nga kasi yung sasakyan, hindi kasi ano yan, hindi kasi asset, liability kasi yun. Alam mo Jeng, yung tamang presyon dyan 1.7. Kasi 3.2 liters yun eh, malaki yun eh. 500 horsepower, 550 torques yun eh. Pang malakasan talaga yun, may snorkel ba? Pang malakasan talaga yan sa amin eh. Ginloan ko yan dahil sa yung pamangkin ko na anak ng first cousin ni tatay, diyan nagtatrabaho sa Chibi. Yung una kung saan napuntahan doon yung Toyota. Kaso lang pagdating namin sa Toyota, nakakilala ng pamangkin ko rin, yung babae doon na suki niya, wala. Sabi naman ng bakla na na in charge doon, umalis na daw. Yun pala buntis. Nag-leave lang. So dahil pamangkin ko naman sa Chibi, doon na kami pumunta. Tapos tumawag yung babae niya sa pamangkin ko, sana ngayong tiyuin mo na sabi na nakakabili ng chibi dahil sabi ng bakla na bumalit sa iyo, wala ka na. Sabi niya nag-leave lang ako. Isipin mo naman na 35,000 yung matindi yung bakla na yun. Grabe commission nila. Mabuti sa chibi ako pumunta. Alam mo Basta ang gusto ko lang bilhin yung ano lang ba kasi sana binili mo na lang ng lupa yung ano mo. Kabili ako ng lupa, dalawang lupa sa sa Tres Martires, tagna na 9,000. Okay. Pero nagpatayo ka na lang. Ha? Nagpatayo ka sana. Doon pa rin ang lupa ko na 925,000, naka na 9,000. Kasi meron ka na mapatayo sa 1 million eh. Basta ang bala ko lang talaga bili ako ng mga magkano ba yung Toyota na yung SUV na yung RAV4? yan. Ay, 2 million. 2 million na yan doon? Ay. Mahal pa yan sa Toyota Hilux ng RAV4 ha? Magkano ang Toyota Hilux? Toyota Hilux na mga 2 million na yan, mga 1.8 million na yan. Pagka fully loaded na yan, mga 2 million yung RAV4? Oo. Ay, sus. Akala mo ha? Mahal pa yan sa Fortuner? Ano ba yung maganda? Yung Fortuner, magkano? Fortuner, ganun din siguro. Mga 1. Yung mga depende. May 1.7 liters, may 2.7 liters. Mga Fortuner 2 million siguro na yung mga RAV? 1.7 Dati kasi parang 1 point ano lang yun eh. Dati yun. Ano ba yung pwedeng mga 1 million, mga 1.5 lang? Mahal yun. Ano ba yung pwedeng mabila na 1.5? Mahal naman ang 2 million. Ginawa ko lang yun dahil si Mrs. di ba Arme, isa naka-assign sa Camp Peralta sa kape sa Bukid. Sabi ko bibili lang na ako ng alanganin dito na lang. Yung Isuzu na kano yun? Mahal ang Isuzu. Gano ka mahal? Ang Isuzu at saka Toyota halos parehas ang bisyo. Maganda rin yung Isuzu eh. Huwag kang bumili ng mga Mitsubishi. Matibay yung Isuzu. Mitsubishi madali yan na inuusok yung niyan. Makina yan pag matagal. Itong CB ko nga yung Duramax na trackers na Colorado. Isipin mo 2016 King.
9 years ago na. Alam mo kung magkano yung mileage? 82,000 lang. Hindi ginagamit masyado dahil pag Sunday, Monday morning, dinadaanan si misis ng ng service ng military. Ginagamit lang sa ikot-ikot dyan. Pag umuwi siya ng Friday na may bakante siya, mag-shopping sa SM kasama yung anak ko sa Antique. Yung anak ng driver, dahil yung anak ko ng lalaki seaman din, sumasakay din. Yung babae ko naman Singapore, Boracay lang yung niya, yung biyahe niya, yung trabaho niya. Taunan din ko umuwi. Grabe ka-liberated yung anak ko ng babae. Ay, napakalakas ng loob. Ayun lang, hindi mo lang mautusan. Sabi ko, mag-asawa ka na para makita ko maapo ko. Hindi naman lahat na babae gusto mag-asawa, Jun eh. Ha? Hindi naman lahat na babae gusto mag-asawa. Kasi yung natin, yung culture natin, kala nila pag hindi ka nag-asawa, hindi ka masaya. Mali yun. Depende yun sa preference mo. Masaya ka na hindi nag-asawa, yun. Kasi yung tingin ng sa atin pag hindi nag-asawa, walang mga anak, hindi masaya. Mali yun eh. Kaya nga lang, syempre na maintindihan kita na gusto mo na ng mga apo. Kaya nga maganda sana kung Yung anak ko nga, binibiro ko lang awa yung apo. Hindi raw siya mag-asawa. Yung iba yung mga, ewan ko. It's either yung mga bata ngayon, parang yung mga bata ngayon, hindi nag-ano, mag-asawa, no? Sa Japan nga problema nila yun dyan eh. Kasi yung mga nila parang ayaw mag-asawa. kasi marami na kasing mga dahil takot sila sa responsibility. yung maraming gagawin na na ma-enjoy ka sa sarili mo eh. Oo nga. Tsaka Halimbawa, parang takot sila, mag-adventure responsibility ka, kasi. pupunta ka sa ibang lugar, manood ng mga iba-ibang lugar, ibang kultura ng mga tao. Nandiyan yung mga electronics na malilibang ka. Kaya nga, yung Japan nga parang mas marami yung mga matatanda kaysa yung mga bata. Kaya nga yung mga western world din, parang kukunti lang mga anak, kaya yung mga Muslim, anak ng anak. Para dumadami sila. Na-print ko na pala yung result ko sa Na-print na ni Josephine yung iba doon yung mga resulta. yung result ko rin ng VDRL tsaka HEPA-B napaprint ko na rin. Pumunta ko ng Chaguanas nung Si Josephine Saturday. masyadong obligado. Si Josephine Ah, kuminsan nga sa bahay nag-away kami. Dahil siyempre iba yung lalaki sa babae eh. Pag map ng side, minsan nagmamap na minamap ko rin pag ako nang mag-isa dyan. Pag bumaba ako sa mga aso ko para magpakain, gagalit na yan. Kaya pagdating ko may mga putik-putik na. Sa pagluluto, pag hindi niya kusnada luto ko, hindi nakakain yun. Oo. Ang gusto lang sa akin, paksiw. iano mo ng paksiw lagi. Tapos yung mga tinula, pero ibang luto. Tsaka prito. Ha? Makain ng prito yon. Save ka dun. Pritong isda, save ka dun. Parehas kami sa parehas kami sa kainan eh. Isda at saka gulay. Hindi ako masyadong sa mga karne, baboy. At saka mga manok na yan. Di okay lang, Jun. Kailangan mo rin ng protein sa katawan mo, Jun. Ha? Okay lang yung meat, protein yun eh. Tsaka whole foods nga yun eh. Daming mga hindi sinasabing totoo sa sa health organization eh. Sa World Health eh. Mga protein kailangan natin yan. Meat.
Hintayin na kita sa parking area. Kasi hinintay ko rin yung sira ko yung sisipin pumasok sa bangko para mapaayos itong rim sa dalawa kasi nag-bend na yan eh. 300 yung bawat isa. Tapos well balancing. Gusto ko kasi bago ako umalis, maayos ko na yan muna. Tapos sa furnace naman. Gawin mo na lang yan pag madrop mo na ako para hindi ka na ma-stop. Hindi, drop muna kita. Ibig ko sabihin drop ka sa... O, Hindi ko lang alam kung i-drop mo nga muna kita doon. sa Port of Spain. I-drop Kaya- kita dyan sa Mount Hope, hintay kita sa parking area. Matapos mo dito tayo Port of Spain. Tapos yun, asikasuhin mo na kung ano yung gusto mo gawin. Para hindi ka na maistorbo ba? Parang tuloy-tuloy na yun. Kasi bukas punta naman ako sa Mount Hope. Mas umaga eh. Tinawagan ka? Oo. Hindi baka Baka alas 10. sayang din yun sa Guyana mo, no? Ha? Sayang din yun sa Guyana mo. Yung sa Hayato sa Ang gagawin mo lang naman dyan, ipapakita mo lang yung ano mo, yung nandyan pa ba yung residency application mo? Ha? Nandyan pa ba yung residency application mo? Nandito ba eh. Bakit hindi ka pa nagpa-visa extension? Alam mo, Jeng, 2000, Ipapakita mo lang naman makinig yung ka muna, ano Jeng. mo eh. 2022, bago pagkakuha ko ng pira ko, yung passport ko, extension lang, yung 2-time extension lang yun. Kahit na, Hindi- pwede kang bumabalik-balik doon. Basta nandun yung... Nakapunta ako sa nakapunta ako sa may immigration dyan sa mga parkel. Ah, Kita ko yung passport kasi yung passport ko extension lang hanggang September Okay. 2022. okay. Ngayon ayaw nila, dapat daw mga 6 months na. Oh, okay. So ngayon pinarenew ko, dumating passport ko December 30, 2022. Ah. O paano ka Bumalik ka doon, ipakita mo yung ano. pauwi na ako eh. Pauwi na ako eh, may schedule na ako eh. Tapos, nung pagbalik mo dito, paano ka bumalik dito? May Nawala work ka- permit pa ako eh. Work permit pa ako hanggang May 4, 2023. Di pagkatapos nun, pagdating mo dito, ma-expire na yung work permit mo, pwede kang pumunta doon, gamitin mo yung ano mo. Na, Pwede Jeng, kang doon sa dinala ko na yan doon. Doon sa Ligo ako pinalabas ako sa St. Vincent. Hindi, di ba meron kang yung papel na green? O mayroon yung ban ko? Yung green ba, yung receipt, Mayroon eh. application mo, ipakita mo lang yun na ano pa, pending ano pa, pinaprocess pa lang. Wala nang tatak visa mo eh. Expire na eh. Kaya wala nang visa yung patak visa mo sa passport mo eh. Hindi nga, sabi mo, pagdating mo dito, meron ka ng bagong passport, meron ka pang work permit, di ba? Before nag-expire yung work permit mo, pwede mo nang gamitin yung ano mo, yung receipt mo na pa-extend ka. Yun ang ginagamit ko nung nag-stay ako dito. Yun ang laging pinapakita ko, wala akong work. Pakita mo lang yung green, oh. Naman. Sinaya mo na yan. Di bali. Wala naman problema yan. Kung makatabaw ako doon hanggang December sa akin, papunta-punta lang ako 7 days dito. Pwede mo. May round trip ticket naman, okay lang yan. Hindi ko na iniisip yun din. Napagod na ako dyan sa Nakapagod na. dagdagan ko pa, Kailangan. magban pa ako, dagdagan ko pa ng Ako, 35,000 na yung ban ngayon. ban mo. Dagdagan ko pa ng 10,000 yan. Kaya nga, hindi ko pa maano yan kasi wala talaga akong maidagdag yan. Pupunta pa ako sa may ano eh. Magkano lang pera. Pupunta pa ako sa FCB doon sa ano eh. Sa San Fernando eh. Dahil wala doon yung ban ko makita ako sa ano eh. Hindi mo ang band, Jeng, kahit expire na yung kuan mo, hindi mawawala ang band na yan. Hindi mawawala yan, walang expiration ng band na yan.
iba nga na, nakapunta ng UK ng mga Pilipino May expiration sa atin eh. Diba yung green? Expire yun. Kaya yung band na yon, Diba FCB. yung papel, diba? Meron kang papel na i-submit mo sa ano? Sa Di yung ibig sabihin yung Application? band na pera mo sa bangko, hindi mawawala yan. Hindi mawawala, walang expiration yan, band mo yan Hindi, walang expiration yan. Ibang Pilipino na natagal na sa UK nga, 5 taon na nga nakuha pa nila, balik band nila dito. Basta yung mag-asikaso niyan, yung tao dito. Hindi nga mawawala yun, John. Hindi ko naman sinabing hindi mawawala yun. Ibig sabihin, as a bond, so meron kang fixed account doon na 24,000. So, i-apply mo yun as a bond. Pero once ma-expire yun as a bond, hindi na yun bond. Pero nandyan pa rin yan sa ano mo, sa bangko mo. Sa akin daw wala sa akin Yan pang itanong ko doon sa sa may FCB. Sabihin ko lang sa kanila na I would like to renew my bond. May tax clearance na ako. Dagdagan ko lang itong 24,000 ng 10,000, di ba? Sabihin ko lang. naman. So, but sabi ko sana yung pera ko. Tanungin ko lang. Sabihin mo sa kanila na dapat i-reflect yan sa online account mo. Bakit ganun? Yung sa akin makikita ko eh. May ano yun, John, may konting tubo yun eh. Yung pera mo yun eh. Sabihin mo sa kanila na pwedeng i-reflect yan sa online account ko. Kasi minsan may mga 200 ako, gagamitin ko rin yung 200. May interest siya ba? Wala na yung Abercrombie account ko dyan. Wala na yung Abercrombie. Di ba doon yung pera mo? Oo, kaya nga, pero Bakit wala? hindi naka-reflect yan Yun na nga, sabihin nyo sa kanila na paki-reflect yung Abercrombie account ko. Bakit wala doon sa ano? Ibaba mo na lang ako doon? Baba kita doon, punta ako doon sa may parking area. Kasi makikita mo yan, magagamit mo pa yung ano doon, interest ng mga 200. Be, 100. hindi ko na inisip yung PR na yan. Wala na rin, uwi ka na rin. Tanda na ako Mag-64 na ko sa January na to Hindi nga, ibig ko lang sabihin para hindi ka illegal. Gagamitin mo lang yan para tatak. So, I'll drop you Okay, here. John. Give me a Thank you, call. John. Give me a call kung ready ka na, ha? Okay, no problem. So, ka-drop lang natin guys ng kasama natin dito sa emergency hospital ng Mount Hope. Pupunta muna tayo sa parking area at saka maghintay ng call niya para naman sa another appointment.
yes. Putang ina yan. Di man lang nakita yung tapos kid. Mahirapan tayo dito guys. So okay guys, dito na tayo sa parking area ng Mount Hope Hospital. Mag-park muna tayo rito. Ayun. Grabe kasikip yung yung parking area. Ang daming sasakyan ngayon. So, tinawagan na tayo guys ng kasama natin doon sa may emergency area, doon sa may ramp nga daanan siya dahil may pupuntahan kami sa Port of Spain, probably sa Inland Revenue. Yung unahin ko sa ano kaya? Baba mo na lang ako doon sa sa may harap na immigration, tapos pagpa-uwi na ako. Text mo ko. Hindi na. Magbiyahe na ako. Madali lang yun. Marunong na ako pagbiyahe. Drop mo na lang ako doon sa may harap ng immigration. Kasi di ko alam kung anong oras ka makatapos doon. Hindi na kailangan dyan kasi marunong ako magbumiyahe. Lagi na ako bumiyahe from doon sa lugar sa kina Kuya Jess hanggang doon lang sa inyo yung ang mahirap-hirap doon. Kabisado ako. Pero kay si Roger nasanay na rin eh. May kumukuha kay Roger ba umaga? May taxi sa umaga. Mahirap kasi pag lalo na pag marami. Ano nang status ng mga result mo? Hindi pa kasi na lumabas yung result ng X-ray. So babalik ako bukas. Sabi ko kay ipasigurado na lang na nandun na lahat na result. So kunin pati kita bukas nila. Kunin kita bukas. Baka either bukas o Wednesday. Kasi sa tanong na lang natin kay magliwalayo kami bukas, yung Josephine muna eh. Parang bukas ata kasi wala siyang pasok sabi niya. Wala. Pero dapat dapat si Josephine may pasok at saka kunin mo para na may rason siya. Dapat may pasok si Josephine kasi pag libre si Josephine hindi. Pag libre siya na wala siyang pasok, hindi siya makakilos umayos dahil wala siyang duty. Pero kung ma-duty siya,
Mas maganda nga yung hindi siya duty. Hindi pala ka kung ano yung... Hindi, basta depende sa kanya kasi siya may alam eh. Papaayos daw niya yung lahat. Kasi ang kulang na lang yung yung x-ray. Yun na lang kulang. Lahat nandun na yung result. Eh papabasa pa yan ng doktor tsaka i-check up ako ng doktor para maano na yung form. Surti mo dyan, si Josephine talagang maano talaga yan. Pero kung iba yan, ay sabi ko sa'yo. Kung iba, sa akin lang ha. Kasi ang tao na na kinakaibigan niya, like you also. Bait si Like you. Tell me who your friends and I will tell you who you are, di ba? Di ba? Tama yung ano niya na yan, ha? Ha? Tama, hindi? No, tell me. Tell me who your friends and I will tell you who you are. Tell me your... Tell me who your you know friends... exactly what kind of a person he is Tell me... by his friends. Tell Kung me... ano yung mga friends niya, ganun din siya. Oh, siyempre, tell me who your friends and I will tell you who you are. Kung barumbado ka, siraulo ka, mamamatay tao ka, kaibiganin ka kaya ng mga taong matino. Kung bukas, madali Ako, lang yan, basta ganito lang nandyan ako, na yung pero result. simple lang akong tao, pero ang prinsipyo ko iba din. Ay, sus, mapagbigay ako, may understanding ako, pero pag Port of Spain tayo ha, baka makalimutan. na, sus. Eh ako tingnan mo yung pinanggalingan ko na yan. Binigyan ako ng 25. May sasakyan kompleto. May 2,000 pa na bahay. Ba't ba ako umalis? Ha? Dahil hindi lahat naman ng mga abang nabubuhay tayo, hindi lahat pira lang yung bottom line din eh. Oo, kailangan natin pira. Kailangan natin pera pero Nagkataon lang siguro na Yung wala na akong problema ngayon, wala na akong pinapaaral, lahat may mga basta trabaho yung pera na. hindi ang nagko-control sa'yo, ikaw yung nagko-control Ay. ng pera mo. Yan. Kailangan pa rin natin ng pera. Hindi ka Port magpakontrol. of Spain tayo ha. Hindi tayo magpakontrol sa pera. Yun na nga. Dapat. Saka paano ka dadaan pag ganyan ka? Oo. Ako nang bala, relax ka lang. Hindi ko na gano'ng kabisado kasi pag ako magdadrive. Naging highway. Kailangan pa rin natin ng pera, pero ikaw ang magkocontrol ng pera. Naging The highway, money will naging work highway for na rin you. tong Grand Bazaar. Ano klaseng design to man dati? Ito lang yan eh. Hindi ko maintindihan eh. Kung punta ka ng Port of Spain, dito ka talaga dadaan sa Grand Bazaar. Bakit hindi nila ginawa na yung pagpapunta ka nun? Ha? Hindi, John. Binzi. Kasi John, merong mga tao na bababa sa Grand Bazaar. Kailangan dadaan. Pwede naman pwede ganun ito, pero ibig sabihin pwede kang gumawa ng mag-right turn doon eh. Mag-turn doon papunta Port of Spain eh. Ito naging highway na tong Grand Bazaar eh, kasi wala kang ibang dadaanan papunta Port of Spain, dito lang. Vinci ang gumawa nito eh. Vinci number 1 sa buong mundo yan. French company yan ha. May mga Pilipino yun yan. Vinci? Vinci. V-I-C-V-N-C-I. Vinci. Foreign, yan? French company. Number 1 yan sa buong mundo. Yung pera lang John, wala na. Pero, Yung isda niya, importante. ito, kasi magbabayad pa ako ng tax. Sige lang. Napunta ko na yung Ganyan. Maganda nga may challenge ang buhay, Jing eh. lagi namang may challenge yung buhay ko John eh. Parehas lang lagi naman ako may problema eh. Pero Yes, marunong parehas lang tayo. Talo ka na eh. Finances John, ako lang mag-isa, wala akong Talo. kaya ko yan.
sa akin kasi, John, ang gagawin ko, talagang kahit sabihin mo na medyo mataas yung sweldo ko kay Mali, talagang sagad-sagad na rin yun kasi talagang bayaran ko yung ano, kasi 3 years pa yung kulang ng ano ko eh, ng 3 years ata o 4 years pa kulang ng ano ko, ng kondo ko. So dapat advance na ako, kung pwede bayaran ko ano yun, 2 years ko yun kasi magre-retire na ako. Asikasuhin mo yung Tapos, NIS mo, Jeng. Asikasuhin mo. alam ko na yun. Yung NIS, ano naman yun. Okay na yun, nakompleto na yun. Ayusin ko na lang yun. Kailangan daw yung ano mo, birth certificate may ano sa foreign affairs. Yung mga board of directors ba? Kasi yung board of directors, kailangan 5 yan eh. Hindi lang 2, 5 yan. Kaya yung iba, dami na director. Pero hindi talaga kasama sa operations or mga decision making. Pag ano ka ng company, dapat 5. Tingnan ka ng problema nang in-applyan mo nung makapagtrabaho ka rin, piga-pigain ka mo. Oo nga eh. Okay lang John, slowly but surely. Ipanalangin mo lang dyan yung mga resulta ng medical mo maganda. Yung ano lang ko lang talaga yung sugar. Ha? Yung sugar ko lang talaga. Mag-ano ka John? Ang ginagawa ko kasi parang nagpipickled ako ng ng ginger, yung ahos ba? Kaya ko yan, Jeng. Alam mo kung alang galing mo, kinuro ko rin yung sigarilyo ko. Kumainto ako kuminsan ng 3 araw, 4 na araw. Kasi tuloy-tuloy ang jogging ko. Ngayon lang ako hindi ang jogging dahil sa'yo. Hindi, alanganin na yun. Alanganin na yun kanina. Kasi pag mag-jogging ako, alas 8 matapos ko eh. Ang ginagawa ko, 6:30, alas kami puntang hospital. Pag Sabana, walk on muna ako ng 2 rounds. 1.5 kilometer, yan, bale 3 kilometers na. Jog ako ng 1.5 kilometers. Tapos workout ako. Yan ang ano ko. Importante nga yun. Basta ang importante John, diet tsaka diet talaga ang Ako tapos ba, exercise. hindi ako sa pagkain talagang ako sa pagkain talaga. Kasi kung mag-exercise ka lang at hindi ka sa diet mo, kasi food is medicine. Yan dapat food is medicine, hindi lang yung Ako pa na pag may bilbil ako talagang hindi ako makatulog yan. Mahirap huminga pag malaking tiyan mo. Nilista ko na yung mga dapat kong gawin. Mag-ano ako John, ang dami ko kasing plano eh. Basta focus lang muna ako dito sa application ko ng Turks. Kasi kung mapaano ako dito, baka magpa-design ako sa'yo ng structural doon sa Hindi pa tapos yun? ano namang pera ko pang paano ng 3-story ko. Hindi biro yung mag-construct. Hindi pa tapos yun? Paano bang ipa-construct ko? Pera. So dating mga instruction ko sa iyo na yun, bali ano pa lang yun, bali plano pa lang, hindi pa. Ay hindi sa akin yun, sa kapatid ko yun. Naumpisa na yun? Hindi pa kasi, wala pa kasi yung pera nga. Kapatid ko sa babae. Pero yung kapatid ko nasa Pinas. Sa? Pero hindi ko alam kung anong usapan nila sa kapatid ko.
Kasi mag-retire na rin yung kapatid ko. Iniisip din niya na Sa US? parang ayaw na niyang mag-loan. Mga ganun Matanda rin na po, yun? Matanda na yung kapatid mo sa US? Mga 60 plus na pero hindi mukhang matanda. Marami na, Mga marami. bata pa rin. Mga ilan anak niya? Isa lang. Matalino yung anak niya, grabe. Ha? Matalino yung anak niya, grabe. Medicine. Matalino yung anak niya kaysa sa kanya? Kasi matalino yung kapatid ko, scholar ng UP yan eh. Kapatid mo? Oo, matalino yun. Tapos yung asawa niya matalino din. Yung anak nila, isa lang, lalaki. Grabing talino, talagang matalino. Kahit daw hindi nag-aral. Anong trabaho ng anak niya ngayon? Hindi, nag-medicine. Nag-ano pa lang siya, mura pang... Grabe pala yung medicine dyan sa US, hindi basta-basta. Every year ka mag-exam. Mataas pa yung midwifery dito ha? Na kurso ha? Ganun, ano kayong Victor yun? Kasi mga 11, Dito, 11 years. Yung halos. dito, yung midwifery 4, yung nurse 3 years lang. Mataas pa yung midwifery dito. Kasi yung sa kanila, 11 years, kasama na yung mag-intern ka pa. Grabe, pero matalino yun. Mga ilang thousands yung, hindi biro yung mag-ano pala dun sa US. Tapos ano pa yun, laging top pa yun sa school nila. Sa US? Private na ano yun, school. Matanda, may edad na Sabi rin. nga na, meron nga siyang May edad na professor na astronaut. Hindi, bata pa. Meron nga siyang professor na astronaut. Sinabihan sila ng kapatid ko na ano, dapat you should put him in a, kanang, kung mag-ano na ba, yung sa college. You should enroll him in a, kanang, a very good school. Kaya baka daw mabore siya dahil nga sa matalino. Hindi nga na masyadong nag-aral yun eh. Pero buti na lang yung gano'n, no? Yung matalino ka tapos aral ka pa ng aral, hindi din maganda, no? Hindi rin. Mm. Tingnan mo tiyuin ko, Jing, ha? Yung pinaka-panganay ni nanay. Mm. High school. 4th year. Di pumasok ng mga 1 buwan, 2 buwan. Oo. Kasi basag ulo eh. Di pumasok. Kasing giro eh. Pumasok, may exam agad. Perfect. Makaliko ka dito? Perfect. Perfect. Perfect pa rin kahit ano. Sabi ng doktor, lahat ng mga, sabi ng instructor nila, sabi naman si George, hindi na nga-attend yan eh. Hindi na nga-attend yan. Perfect exam nila. Napakatahimik yung luosan ako noon eh. Kaso lang eh, walang panggasto si Lolo eh. Napakatahimik na Hindi tao. ka makapasok dito? Doon tayo. Bakit? Doon ang inland revenue. Magpa-print. Ha? Saan ka papunta? Sa dito? Dito muna ako. Ano kasi magpa-print Di pa baba ako kita doon. dyan eh. Oh. Baba kita dyan. Magpa-print muna ako dyan. Bukas na kaya yun? Bukas na yun oras, no? Diretso na naman ako dito. Di bukas kita rito. O, sige. Tatawid na ako doon. Okay, John. Nandiyan na ha, Oo. bukas. Okay, thank you. Okay guys, naibaba na natin yung kasamahan natin dito sa Inland Revenue at sa Immigration. So, galing tayo sa hospital. At siya naman ay matagalan dito, so hindi ko na siya sunduin mamaya. Wala na tayong magawa, so uwi na tayo.
Na-post na namin yung appointment namin sa araw na ito, guys. Nakuha na namin yung medical result namin, pero may mga kulang-kulang pa rin na pakunti-kunti. So bukas siguro yan naman ang asikasuhin namin, pero isa lang yun. Makauwi na tayo at saka makapagpahinga. So, dito tayo ngayon sa Wrightson Road. I'm heading home now. Tapos na yung transaction natin. Mabuti at maaga tayo natapos, guys. Dahil kung abutin pa tayo ng after lunch, sigurado matagalan tayo dahil sa traffic na naman. I am now driving along Bitam Highway, heading to my apartment.
highway. Mabagal. Magpatakbo doon pa sa fast lane dadaan. Dito naman ako sa visit na to. Approaching Maritime. Malapit na tayo guys. At saka magpagpahinga.
naman nakarating na tayo dito guys sa apartment natin. Natapos natin yung mga dapat nating gagawin sa araw na ito kasama yung kaibigan ko. So yun na lang ang ma-contribute ko sa inyo sa araw na ito guys. Once again, thank you for watching my YouTube channel Shadow TNT for more exploration and adventure right here in South America as well as in Caribbean island. Thank you and God bless.